Magdamagang pumwesto ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa EDSA Shrine. At live mula sa Quezon City, may unang balita. James Agustin. James. Ivan, good morning. Mahigit sa 100 taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung nagpalipas na magdamag. Dito po yan sa likurang bahagi ng EDSA Shrine. Kanya-kanya ng latag ng mahigaan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ang iba nagsagawa naman ng programa. Alauna na madaling araw kanina ay nagpapatuloy pa ang programa nila bilang pagpapakita raw ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layon daw nila na magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na umano maayos sa mga nangyayari sa bansa. May mga vloggers din na nagla-livestream ng mga pangyayari. Ang ilan kahapon pa raw ng umaga narito. Maayos naman ang sitwasyon at hindi naman nakakabala sa daloy ng trapiko ang mga taga-suporta. May mga nakatalaga rin pulis mula sa Quezon City Police District o QCPD. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng EDSA Shrine na papayagan naman sila sa loob ng shrine basta't sila'y magdarasal at hindi gagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa mga patakaran ng simbahan. Hindi sila papayagan na kumain, uminom, magdala ng mga placard at mag-ingay sa loob ng simbahan. Susubukan pa namin kunan ng reaksyon ng Malacanang ukol sa pagtitipon dito sa EDSA Shrine. Samantala, Ivan, ito nakikita nyo, ito po yung sitwasyon dito sa likurang bahagi ng EDSA Shrine. Nandito pa rin yung mga taga-suporta at inikutan natin yung harapan ng shrine simula pa kanina at kagabi wala namang pinapayagan doon sa harapan mismo kaya hindi nakakaapekto sa daloy ng mga sasakyan doon sa kabaan ng EDSA maging sa Ortigas Avenue. Dito po sa likurang bahagi na ito po kasi daanan din ng mga sasakyan dahil may mall dito at may parking lot na malapit dito. Kaya yung pagsasagawa nila ng programa dito sa gitna ng kalsada, hindi na pinapayagan ngayong umaga yan at pinapakiusapan sila, sa gilid lamang sila. At normal lang din yung schedule at operasyon itong simbahan, may pagdiriwang ng banal na misa ngayong umaga. Ang nakikita po natin na mga pulis dito, yung mga taga QCPD dito sa paligid ng EDSA Shrine, pero doon sa pagtawid mo, doon sa flyover mismo, sa ilalim ng EDSA Ortigas flyover, may mga contingent mula sa Eastern Police District, particular yung mga taga DMFB o District Mobile Force Battalion. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, malinaw naman na mapayapa naman ang kanilang pagtitipon dyan. O peaceful assembly, ika nga, at walang masama dyan, walang nilalabag na batas dyan. Pero sa pakikipag-usap mo sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ano daw ang gusto nila mangyari at hanggang kailan nila balak manatili dyan? Well, Ivan, ang sinasabi lang ng mga taga-suporta dito gusto daw nila magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Yun lamang yung paulit-ulit nila na sinasabi. Doon sa tanong na kung hanggang kailan sila mananatili dito sa likurang bahagi ng EDSA Shrine, hindi pa nila masabi yan. Ang napansin lamang natin dito ay malaya naman sila na nagsasagawa ng programa dito sa likurang bahagi ng EDSA Shrine at malayo naman sa kanila yung mga pulis ng QCPD. Pero marami yung mga pulis na nakatalaga rin dito, hindi lamang from QCPD, maging from EPD. Ivan. Maraming salamat, James Agustin.